So magandang umaga po, brothers and sisters. So para po mapagsimula po tayo ng ating Lord's Day Sermon, tayo pong lahat ay mukot manalangin. Banal at mahabagin namin amang Diyos na lumikha ng langit at lupa at sa amin ay patuloy nagmamahal. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Kung hindi po dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo na dumanak doon sa krus 2,000 taon na po yung nakakalipas, ay hindi malilinis ang lahat ng aming mga kasalanan. Hindi kami maliligtas sa pamamagitan ng aming mga gawa at katwiran. Ngunit dahil po sa inyong dugo, ay sa pamamagitan nito ay nalinis ang lahat ng aming mga kasalanan magpakailanman. Kaya labis-labis po kami nagpapasalamat. Sa oras po na ito ay nagpapasalamat din po kami sa pagbibigay sa amin ng napakagandang pagkakataon para magkasama-sama upang pakinggan ang iyong banal na salita. Salamat din po sa patuloy po ninyong paggabay sa bawat isa po sa amin, bagamat kami ay marami pa rin kahinaan at marami pa rin mga kakulangan sa iyong harapan. Ngunit dahil po sa inyong mahabaging mga kamay, ay patuloy po ninyo kaming ginagabayan upang kami maging maluwalhati hanggang sa pagharap namin dyan sa inyong kaharian. Salamat din po sa pagbibigay niyo po sa mga brothers and sisters ng kalakasan. Bagamat mahina kami sa aming physical na katawan, ngunit kayo po yung nagbibigay ng kalakasan para sa amin upang masunod ang iyong kalooban. Salamat din po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang makakita ang mga brothers and sisters at ma-practice ang pagkakaroon ng iisang isip, sama-samang pagsakripisyo at sama-samang pagsunod sa pamamagitan po ng Lord's Day po na ito. Ganun din, dinadalangin po namin na sa oras po na ito, itulungan nyo rin po kami upang ang puso po namin ay mapuno ng biyaya sa pamamagitan po ng iyong salita. Naway sa pamamagitan din po ng iyong mahalagang kalooban ay magawa rin po namin balikan yung aming sarili at magawa rin po namin itong isabuhay sa aming sarili sa habang naghihintay kami sa inyong ikalawang pagdating. Alam po namin na yung mga tanda ng katapusan ng panahon ay patuloy na nangyayari sa panahon po namin at sinasabi nito sa amin na malapit na po kayong dumating. Kaya nawa aming Ama, dinadalangin po namin na naway sa natitira po ang buhay namin dito sa mundong ito, tulungan niyo po kami upang madatnan po ninyo kami na tapat at ginagawa ang inyong kalooban at hindi ang mga bagay ng sanlibutan. Tulungan niyo po kami upang magawa ito. Ganun din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring nakakaranas pa rin ng mga kahirapan sa kanilang physical at ganun din sa kanilang espiritu. Patuloy po ninyo silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan at panumbalikin po ninyo ang kanilang sigla upang makapagpatuloy sila sa kanilang Christian life at magawa din po nila na lampasan ang mga pagsubok po na ito. Ganun din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa po sa kanila kung nasa man sila naroroon, ay patuloy po ninyo silang gabayan upang hindi po sila matangay ng sanlibutan at hindi po sila mahulog sa iba't ibang mga kasalanan. At naway tulungan nyo rin po sila upang makabalik sila sa mga susunod po namin mga gawain. Aming Ama, kayo po yung nagbibigay sa amin ng mga salita na kinakailangan po namin para sa aming Christian life. Kaya sa oras po na ito, ipinagkakatiwala po namin ito sa inyong mahabaging mga kamay. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, buksan po natin sa ating mga Biblia sa Santiago chapter 4. Santiago chapter 4, babasahin po natin yung verse 6. Santiago chapter 4, verse 6. Kung nakita na po, babasahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. Santiago chapter 4, verse 6. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat sa mga mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So ito po yung pag-aaralan po natin sa araw po na ito. Nakalagay po dito na yung Diyos sumasalungat sa mapagmataas, subalit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So gaya ng alam po natin, yung katangian ng pagpapakumbaba ay napakahalaga para sa isang tao. Dito sa mundo,
Iba yung tinuturo sa tao, kabaliktaran. Yung pagiging mapagmataas at pagiging palalo sa kanilang puso. Pero pagdating sa Diyos, ano pong itinuturo niya? Kapakumbabaan. Bakit? Kasi nga siya yung hari ng kapakumbabaan. Siya yung pinakamaamo, siya yung may papagpakumbabang puso. At kahit na sinong tao, yes, hindi siya nagtatangi. Lahat pwede siyang malapitan kasi nga sobrang baba po niya. Pero tayo, bilang mga isinilang na makasalanan, tayo ay likas na mapagmataas. At kung hindi rin natin ibababa yung ating sarili sa harapan ng Diyos, hindi rin tayo makakatanggap ng biyaya. Unang-una na itinulong sa atin ng Diyos para makarating tayo sa kaligtasan, nung napakinggan natin yung Ebanghelyo, tinulungan tayo ng Diyos, hindi lang para maintindihan kung ano yung Ebanghelyo. Tinutulungan tayo ng Espiritu Santo, itinulungan tayo ng Espiritu Santo dun sa oras na yun para makilala yung ating sarili. Kaya nga napakahalaga nung session 4 sa ating Bible Seminar. Yun po, hindi lang po basta sinasabi sa isang tao na makasalanan ka, mapupunta ka sa impyerno, hindi lang po. Sa pamamagitan po nun, doon natin nasusuri yung ating sarili na ako pala ay talaga makasalanan. Nakarapat dapat sa impyerno. At yung mismong karunungan na yon or pagkaunawa na yon, hindi magagaling sa atin. Lahat po ng ito ay tinutulong ng Espiritu Santo. Tinutulungan niya tayo para maging mapagpakumbaba. Then, magkakaroon tayo ng tunay na repentance. Naiintindihan po. Kaya nga, dun sa kwento tungkol sa maniningil ng buwis tsaka sa Pariseo, alam natin ito, di ba? So dun sa kwento po na yun, dun natin makita na kung hindi nakilala ng maniningil ng buwis yung kanyang sarili at hindi siya tutulungan ng Diyos para maunawaan kung sino siya, hindi siya makakarating sa tamang puso. Tama po ba? Kaya nga, napakahalaga ng pagpapakumbaba. Sa harapan ng Diyos, yung mga tao na nagpapakumbaba, sila yung bibigyan ng biyaya. Pero, sa kabaliktaran, sabi dito, sumasalungat siya sa mapagmataas. Kaya napakahalaga para sa atin na maunawaan ano ba yung pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Dito po sa Biblia, meron tayong magandang example. Siya si Jesus Christ. Yes, hindi lang siya tagapagligtas, pero siya yung pinakamagandang example ng pagpapakumbaba. Saan natin makikita dito po sa Biblia? Filipos chapter 2. Tignan na lang natin. Filipos chapter 2, mula verse 5 hanggang 8. Filipos chapter 2, mula verse 5 hanggang 8. Ito po yung katangian ni Jesucristo na bagamat siya'y Panginoon, siya yung Diyos. Pero ibinaba niya yung kanyang sarili bilang hamak na isang karpintero at isang tao na sobrang baba para matupad yung kalooban ng Diyos. Filipos chapter 2, verse 5 hanggang 8. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao, at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. So dito po, dinescribe kung ano yung pagpapakumbaba ni Jesucristo. At sabi niya, sa verse 5, magkaroon din naman tayo ng ganito pag-iisip gaya ng kay Kristo. Ano po yun? Yung pagpapakumbaba. Kung tayo tunay na anak ng Diyos, ito rin po yung isa sa character na patuloy natin dapat i-develop, yung pagpapakumbaba. Yes, hindi po ito instant. Kailangan natin tanggihan ng tuloy-tuloy, araw-araw yung ating sarili. Patayin yung ating pagmamataas para magawa natin magkaroon ng pag-iisip na kay Kristo. Sabi dito, siya, bagamat siya nasa anyo ng Diyos, sabihin meron siyang kapangyarihan. Si Jesus na nagkatawang tao dito sa mundong ito, yes, may flesh siya. May katawan siya na katulad natin, nasasaktan, nagugutom, umiiyak at napapagod. Pero kabilang banda, meron din siyang 100% na pagka-Diyos. Naintindihan po. Pero, dun po sa krus, ano po yung pinairal niya? Yung pagiging tao, yung pagiging Diyos. Kung yung pagiging Diyos yung pinairal niya, siguro bababa na siya dun. Sipin niya, ba't ko kailangan gawin to? Ako yung lumikha sa inyo, ba't ako mamamatay para sa inyo? Pero lahat ng yun tinanggihan niya. Lahat ng yun isinantabi niya para magawa niya yung kanyang tungkulin para sa
kaligtasan natin bilang mga tao. At sabi dito, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ano po yung isa pang sign or isa pang ebidensya na ipinakita ni Jesucristo sa kanyang pagpapakumbaba? Hindi niya itinuring na yung isang bagay na dapat panghawakan. Actually, meron siyang kapangyarihan. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo, di ba? Pero lahat ng kapangyarihan na yun, isintabi niya. Naintindihan po? Hindi niya yung pinanghawakan. Hindi niya yung in-enforce na, kaya ko naman kayong palitan. Kaya naman ng Diyos na bumuhay ulit ng bagong generation. Tama po ba? Pero lahat ng yun, hindi niya ginawa. Para lang matupad yung kaligtasan na iniatang sa kanya ng Diyos. At sabi dito, hinubaran niya yung kanyang sarili at kinuha ang kanyang alipin na naging katulad ng tao. So binanggit po dito yung pagiging alipin. Noong unang panahon, yes, ito po yung isa sa mahirap na kalagayan ng mga tao. Merong division. Merong mga master at merong mga alipin. Yung mga alipin nung time na yon ay talagang wala silang karapatan sa kanilang buhay. Kapag binili na sila ng ganitong klaseng halaga, lahat ng karapatan nila wala na. Naintindihan po? Kasi ang nagmamay-ari na sa kanila ay yung master nila. Naintindihan po? Lahat ng kagustuhan nila, lahat ng kung anumang mga bagay na tinatangkilit nila, lahat yun invalid na. Naintindihan po? Bakit? Dahil sila'y alipin. Ang kailangan lang nilang gawin, sumunod. Naintindihan po? Magpasakop dun sa master na bumili sa kanila. Naintindihan po? Actually, tayo po, alipin tayo noon ng kasalanan. Kaya yun yung master natin. Kaya anong sinasabi ng kasalanan na gawin natin? Ginagawa natin. Naintindihan po? Yun po yung kalagayan natin noon. Pero ngayon, tayo po'y alipin ni Kristo. Binili tayo sa halaga na kailanman hindi matutumbasan ng pera dito po sa mundong ito. Naintindihan po? Kaya tayo bilang mga naligtas, na iniligtas mula sa kapahamakan sa kasalanan, noon ay alipin sa kasalanan, ngayon ay alipin ni Kristo. Naintindihan po? Kaya nga, sabi dito, maging kagaya rin tayo ng isip ni Kristo. Hinubaran niya yung kanyang sarili, at hindi niya itinuring yung kanyang sarili na dapat panghawakan ng pagiging Diyos. Kaya nga sabi niya dito, kinuha niya ang kanyang alipin na naging katulad ng tao. Meron po akong gustong i-emphasize na word dito. Kinuha niya. Sabi dito, at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Yung pagiging alipin, optional ba para sa kanya o hindi? Actually, may option siya. Nakunin yun. Tama po ba? Pero anong ginawa niya? Kinuha pa rin niya. Pwede naman niya na itanggi yung pagiging alipin. Hindi naman ako, pwede naman ako mamatay doon sa krus, pero bakit ko itatanggi yung pagiging Diyos ko? Pero lahat ng yun, tinanggihan niya, kinuha niya yung anyong alipin. Ano po yung ibig sabihin ng anyong alipin? Dinisregard niya yung lahat ng kanyang karapatan. Dinisregard niya lahat ng kanyang saloobin. Naintindihan po? Para lang matupad kung ano yung kalooban ng Diyos para sa kanya. Kaya nga yung huling prayer niya, di ba? Bago siya ipako dun sa krus, Diyos, sana lumampas na lang sa akin yung kupang ito. Sana hindi na lang mapasa akin yung kaparusahan na ito. Sana hindi ko na lang to gawin. Pero ano pong sabi niya? Hindi ang nais ko, kundi ang nais mo. Naintindihan po? Yun po yung puso ng isang alipin. Kahit na ayaw niya, kahit na labag sa puso niya, pero dahil inutos yun sa kanya, ito yung gagawin niya. Naintindihan po? Na-share ko na po ito last time, hindi ko alam po sa fathers or sa mothers. Meron dalawang bagay na napakahalaga sa atin bilang isang Kristiyano, pagsunod at pagpapasakop. Ano pong pagkakaiba nun? Yung pagsunod, kasi gusto mo. Naintindihan? Pero ano po yung pagpapasakop? Ginagawa mo kahit na ayaw mo. Naintindihan po? At itong dalawang bagay na ito, nakapaloob sa pagpapakumbaba. Naintindihan? Kung hindi mo magagawang ipagpakumbaba yung sarili mo, kahit na gusto mong sumunod, hindi ka pwede magpasakop. Hindi ka magpapasakop. Naintindihan po? Pero ano ba yung ibig sabihin ng pagpapakumbaba? May pagsunod at mayroong pagpapasakop. Dun sa mga bagay na ayaw mong gawin, pero dahil ito yung inutos sa atin ng Panginoon, dapat nating gawin. Naintindihan po? Actually, yung pag-evangelize, ito yung isang utos ng Diyos. Tama po ba?
At sa utos ng Diyos, kailangan ng dalawang bagay na yun. Pagsunod at pagpapasakop. Naintindihan po? Yes. Kung hindi natin susundin kung ano yung sinabi ng Diyos, sino maliligtas? Baka tayo dito, wala tayo dito. Tama po ba? Pero may mga tao na talagang sumunod kung ano yung kalooban ng Diyos. Masaya sa kanila na gawin yung kalooban ng Diyos sa pag-evangelize. Naintindihan po? Pero sa ibang tao, kagaya natin, napakabigat at napakahirap ng ganitong klaseng tungkulin or ganitong klaseng task, yung pag-evangelize. Madali po ba o mahirap yung pag-evangelize? Actually, napakahirap. Tama po ba? Pero dito po mag-a-apply yung pagpapasakop. Naintindihan po? Kahit na mahirap, kahit na ayaw natin, kahit na labag sa kalooban natin, pero ito po yung kailangan natin gawin. Naintindihan po? Yung term na pagpapasakop o surrender ay maririnig natin sa mga military terms. Sa mga sundalo, yes, yung training para sa kanila, benefit para sa kanila yon. Tama po ba? Kaya nga yung iba sumusunod. Naintindihan? Pero, sino po yung tapat na sundalo? Yung meron din puso na magpasakop. Merong commander sila. Tama po ba? Yung commander nila, sa yung nagtitrain sa kanila, sa yung nagbibigay ng order, para gawin yung isang task. Tama po ba? Pero kung yung isang sundalo, ipipilit niya yung kanyang sarili, yung kagustuhan niya, yung karapatan niya, yung katawan niya, hindi niya magagawa magpasakop dun sa commander, dun sa utos ng commander niya. Tama po ba? Halimbawa, dun sa hard training ng jogging, or kaya sabihin natin yung physical training, ganyan. Napakabigat nitong bagay na ito. Tama po ba? Pero, kung desidido ka na mag-training, yes, yung dalawang bagay na yun ay dapat na palagi mong tatandaan. Pagsunod at pagpapasakop. Naintindihan po. Ito pong dalawang bagay na ito ay nakapaloob sa pagpapakumbaba. At yun po si Jesucristo. Yun po yung puso niya. Kahit na may karapatan siya ng pagiging Diyos, pero tinanggihan niya. Kinuha niya yung pagiging alipin. At nag-surrender siya. Naintindihan po. At sa uli, nagawa niya yung kanyang tungkulin. Kaya nga sabi niya, natupad na. Kanino niya sinasabi yun? Actually, hindi lang naman para sa atin. Tama po ba? Sino ba nag-utos sa kanya na mamatay dun sa krus? Tayo ba? Yung Diyos. Tama po ba? Kaya nga, si Jesucristo, binanggit yung word na yun. At sinasabi niya, tinupad ko kung ano yung nais mo. Natupad ko na kung ano yung kahilingan mo na gawin ko. Kaya nga hanggang sa kamatayan, sabi dito, naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ito po yung puso ng Panginoong Jesucristo. At ito rin po yung dapat na maging puso natin. Dahil sa pagiging mapagpakumbaba, gaya ng binanggit o binasa natin kanina, merong biyaya, merong pagpapala. Naintindihan po? Dahil sa pagpapakababa ni Jesucristo, siya po yung naging pinakamataas sa lahat. Naintindihan po? Kaya sa atin, bilang isang Kristiyano na kanyang mga anak, ito rin po yung dapat natin i-practice sa ating Christian life. Yung kaluwalhatian, wala pa sa atin. Nandun pa yun sa langit. Pero habang hinihintay natin yun, ano po yung dapat natin maging puso? Kailangan maging mapagpakumbaba. Naintindihan po? Wala pa sa atin yung karangalan na yun. Pagdating pa ni Jesucristo, tsaka natin matatamasa yung karangalan na yun. Pero habang nandito pa tayo sa mundong ito, isang bagay po yung napakahalaga na dapat natin palaging i-practice or sabihin natin isabuhay sa ating Christian life. Ito po yung pagpapakumbaba. Naintindihan po? Yung mga taong mapagpakumbaba, gaya ng sinabi kanina, sila po yung binibigyan ng pagpapala. Sila yung binibigyan ng kaluwalhatian dahil nga sa kanilang pagpapakumbaba. Naintindihan po? At kahit na po mismo si Jesucristo, kahit na meron siyang mission dito po sa mundong ito, kahit na yung mga bagay na yun, ginawa niya yung himala, yung mga, sabi natin, pagpapagaling ng mga may kapansanan, pero yung pagpapakumbaba, hindi niya nakalimutan. Naintindihan po? Palagi niyang nasa isip yun. Kasi ang mission niya ay gawin kung ano yung kalooban ng Diyos. Naintindihan po? Tayo po, dito po sa ating Christian life, yes, natural para sa atin yung puso na mapagmataas.
Bago tayo ma-save, talagang meron tayong mga sariling idea, meron tayong sariling diskarte. Ito yung sinusunod natin. Ayaw natin, kadalasan, mas sinusunod natin yun kaysa sa payo ng iba sa atin. Pero nung tayo naligtas, yes, dumaan tayo dun sa proseso, o dumadaan tayo sa proseso na yun, na patuloy nating binabago yung ating sarili hanggang sa tayo ay maging lubos na maging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Sabi nga dito, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na na kay Kristo din naman. Kung paano daw si Jesucristo na nagpakumbaba, tayo rin ay dapat na maging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Huwag natin ilagay yung ating posisyon sa taas ni Jesucristo. Dahil dun sa posisyon na yun, walang pagpapala. Pero dun sa baba, nandun po yung pagpapala. Naintindihan po? Kaya nga, tignan po natin ito. Roma chapter 12. Roma chapter 12, verse 16. Ito rin po isa sa katangian or definition ng pagpapakumbaba dito po sa Biblia. Roma chapter 12 verse 16. Roma chapter 12 verse 16. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Magkaisa kayo ng pag-iisip, huwag din ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. So ito rin po yung isa sa mga definition ng humbleness or humility sa Biblia. Sabi dito, huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Yes, meron tayong karunungan. Tama po ba? Meron tayong background. Or sabihin na natin, meron tayong mga kinagisnan or na-train sa atin personally. Pero pagdating sa pagkakaisa, ano po yung isa sa dapat natin i-consider at maging top priority natin? Sabi dito, huwag mong isipin na ikaw yung mas magaling sa iyong sarili. Sabi dyan, huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili. Huwag mong sabihin na alam mo lahat. Dahil marami tayong mga bagay na hindi pa alam. Tama po ba? Yes, meron tayong background, meron tayong mga karunungan. Pero kailangan po natin ito para mapanatili yung pagkakaisa. Sabi dito, magkaisa kayo ng pag-iisip. Kung bawat isa ay magkakaroon ng ganitong klaseng puso na hindi magmamagaling sa kanilang sarili, yes, magagawa natin yung pagkakaisa. Naiintindihan po. Kaya, si Jesus, nagkaroon din po siya ng ganitong klaseng puso. Hindi siya nagmagaling sa kanyang sarili. Nung si Jesus, nandito po siya sa mundong ito, na nababasa po natin, di ba? Nagpagaling siya ng mga may sakit. Yun talaga may mga kapansanan na talagang para sa tao, wala na talagang lunas. Pero, hindi kinalimutan ni Jesus kung ano yung pinaka-mission niya dito po sa mundong ito. Imagine natin ito. Kung si Jesus, nagtuon na lang sa pagpapagaling. Hanggang sa siya ay pinahintulutan ng Diyos na manirahan dito sa mundong ito, yun lang yung ginagawa niya, pagpapagaling. Ngayon, paano naman yung kaligtasan natin? Napagaling nga yung sakit, napagaling nga yung karamdaman, pero paano naman yung sa kasalanan? Naintindihan po. Kaya si Jesus, hindi siya nagbagaling sa kanyang sarili. Palagi niyang iniisip, ano ba yung sinabi ng Diyos para sa akin? Naparito ako para alisin lahat ng kasalanan ng sanlibutan. John chapter 1 verse 29. Yun po yung pinakilala. One mind. Kung ano yung sinabi ng Diyos, hindi niya itinuring yung kanyang sarili na mas mataas. Palagi niya ibinababa yung kanyang sarili, hindi siya nagmagaling sa kanyang sarili. Naintindihan po. Isa po sa magandang halimbawa rin po dito sa Biblia, si Moises. Kailan niyo po si Moises? Yes, dakilang propeta siya sa Old Testament. Pero bago maging dakilang propeta, si Moises, ano po yung naging trabaho niya?
Alam niyo po yung pastol? Ano po yung pastol? Tagapag-alaga ng mga kawan, tupa, hayop, ganyan. Actually, hindi lang naman ang trabaho niya ay pakainin sila. Naintindihan po? Ano po yung trabaho ng isang pastol? Alagaan yung kanyang kawan. Naintindihan po? Hindi lang pakainin, hindi lang bigyan ng shelter, kundi alagaan. Naintindihan po? Ilang taon niya yung ginawa? 40 years. Imagine po ninyo. Siguro, kung maamoy natin si Moises nung time na yun, hindi na siya amoy tao eh. Amoy tupa na. Bakit? Sa loob ng 40 years, ang tupa yung kasama niya. Tama po ba? Yung smell, yung sabihin na natin, yung talagang natatanging amoy nung sheep o yung kawan, eh talagang siguro na-adapt niya na kasi yun yung lagi niyang kasama. Naintindihan po. Pero kailangan yun para matrain si Moises para gawin kung ano yung kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Ano po yung kalooban ng Diyos para sa kanya? Pamunuan. Yung mga Israelita makalabas sa Egypt. Naintindihan po. Actually, kailangan po ni Moises yung training na yun. Dahil kung hindi siya matitrain na maging mapagpakumbaba, baka ulitin lang niya ulit kung anong ginawa niya dun sa isang Ehipto. Pinatay niya, di ba? Ikaw na ba ihukom sa amin? Bakit ikaw yung naghahatol sa amin? Hukom ka ba? Kaya ano pong ginawa ni Moises? Tumakas siya. Naintindihan po. Kasi nilalagay niya sa kanyang sarili yung pagiging hukom. Which is hindi naman dapat. Naintindihan? Kaya anong ginawa sa kanya ng Diyos? Tinrain siya na maging mapagpakumbaba sa loob ng 40 years. Ngayon, tignan natin para makita rin po ng iba kung paano nagsimula si Moises. Tignan po natin, Exodus chapter 4. Basahin po natin mula Exodus chapter 3 mula verse 7 hanggang 11. Exodus chapter 3 mula verse 7 hanggang 11. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi ng Panginoon, aking nakita ang paghihirap ng aking bayan na nasa Ehipto at aking narinig ang kanilang daing dahil sa mga umaapi sa kanila. Talagang nalalaman ko ang kanilang pagdurusa. Ako'y bumababa upang iligtas nila mula sa Ehipsyo at upang sila'y dalhin sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupaing iyon, sa isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, sa lugar ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Heveo at Jebuseo. At ngayon, ang daing ng mga anak ni Israel ay nakarating sa akin, at nakita ko rin ang pang-aapi na ginawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Halika, ikaw ay aking susuguin kay Paraon upang iyong ilabas sa Ehipto ang aking bayan, ang mga anak ni Israel. Sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? So sabi niya, sino ako? Yung level ni Paraon ay isang hari. Naintindihan po? Ngayon, sino ako? Ako'y baliwala. Dito po nagsimula na makita ng Diyos kung ano yung puso ni Moises. At dahil po sa puso na ito, siya po yung inutusan or ginamit ng Diyos para yung mga Israelita ay makalabas mula sa Egypt. Ngayon, pag-isipan po natin yung sinabi niya. Sino ako? Sino ako upang pumaroon kay Paraon, upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ng Israel? Ito po isang maikling testimony kung paano siya naging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Imagine natin, ito si Paraon, tapos ito si Moises.
sa mata ni Faraon, parang si Moises, ano ba describe? Alikabok. Yan. Yun yung pagitan nila. Yun yung agwat ng estado nila. Naintindihan po? Kaya kay Moises, sino ako para kay Faraon? Ako'y baliwala. Siya'y hari. Sino ako? Pasto lang ako. Nag-aalaga lang ako ng tupa. Pero anong sabi ng Diyos? Halika. Naintindihan po? Para matanggap ni Moises yung pagpapala, lahat ng yun ay plano ng Diyos para maging mapagpakumbaba siya. Actually, bago si Moises maging pastol, siya po ay isang, ano tawag doon? Kahit yung term pero ampon. Ampon ng prinsesa. Tama po ba? Pero dahil sa posisyon na yun, ng pagiging ampon, nagkaroon siya ng level ng naging prinsipe ng Egypt. Naintindihan po? Yun na yung level niya. Actually, malapit na sa Faraon. Tama po ba? Pero nung ginawa ng Diyos, iba siya sa pinakamababang kalagayan. Doon sa estadyo na pagiging Prince of Egypt, hindi doon kikilos yung Diyos. Naintindihan po? Kasi nga, gaya ng binasa natin, yung Diyos, yung mga palalo is hindi niya sumasalungat siya. Pero doon sa mga mapagpakumbaba, nagbibigay siya ng biyaya. Naintindihan po? Kaya kahit na meron ng level or estado si Moises sa pagiging Prince of Egypt, hindi doon yung posisyon na gagamitin siya ng Diyos. Doon siya sa posisyon na pinakamababa. Kaya nga sabi niya, sino ba ako? Hindi niya sinabi, sige, tama yan, kasi ako'y dating Prince of Egypt. Ako talaga yung dapat na gamitin mo para kay Faraon. Pero yun ba yung sinabi niya? Hindi. Sino ba ako? Ngayon, tanungin natin yung sarili natin. Sa harapan ng Diyos, sino lang ba ako? Ako'y baliwala. Tama po ba? Dito po natin mapapractice yung pagiging mapagpakumbaba. Huwag mo ikukumpara yung sarili mo sa mas mataas kaysa, huwag mong ilalagay yung sarili mo sa mas mataas na posisyon kaysa sa iba. Naintindihan po? Kung ilalagay mo yung sarili mo sa mataas na posisyon at titignan mo yung iba na mababa kaysa sa'yo, yung puso mo magiging mapagmataas. Pero ano po ba yung dapat na maging puso natin para ma-practice natin yung maging mapagpakumbaba? Palagi mo i-compare yung sarili mo sa harapan ng Diyos. Naintindihan po? Kung i-compare mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos, yes, naturally, lalabas sa atin, o nga, sino lang ba ako? Ako'y alikabok lang dito sa mundong ito. Sa kadakilaan ng lahat ng kanyang ginawa dito sa mundong ito, ako'y isang alikabok lang. Naintindihan po? Kaya nga, kagaya ni Moises, sabi niya dito, sino ba ako? Hindi niya itinuring yung kanyang sarili na halos maging kapantay ni Faraon. Pero itinuring niya yung kanyang sarili na baliwala. Naintindihan po? Ito po isang puso na maging mapagpakumbaba. Kaya sabi niya, in-acknowledge niya kung sino siya. Pero, ano pong sinabi ng Diyos? Verse 12 hanggang 13. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanyang sinabi, ako'y makakasama mo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Kapag iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan, sasabihin nyo ang Diyos sa... Ngunit sinabi ni Moises sa Diyos, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno. At sasabihin nila sa akin, anong kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? Verse 13 lang po muna. So dito, sabi niya, sige, okay, pupunta ako dun sa mga Israelita. Ako'y suguin mo. Pero pagdating ko sa mga anak ng Israel at sabihin ko na ako'y ipinadala ng Panginoong Diyos. Ano daw sasabihin ano sasabihin daw ng mga Israelita? Sino sila? Sino yung ano? Sino yung anong kanyang pangalan? Nagtanong siya na ano sasabihin ko sa kanila? Ito rin po yung puso na palaging ni-remind ni Moises dahil nga siya ay baliwala sa harapan ng Diyos. Wala akong kakayahan na ipakilala ka. Hindi ko alam kung paano sila maniniwala sa iyo. Dahil ako isang hamak lang. Kung si Moises haharap sa mga Israelita,
na Prince of Egypt, marahil ituring nila na reliable si Moises. Tama po ba? Mapagkakatiwalaan kasi merong mataas sa posisyon. Pero dahil nga siya isang pastol, para sa kanya, maniniwala ba sa akin yung mga yun? Sobrang baba ko lang. Naintindihan po. Pero ganun pa man, dito po ipinahayag ng Diyos kay Moises na ito yung sasabihin mo. Ipakilala mo ako na. Sabi dito sa verse 14, babasahin ko po para sa inyo. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay ako nga. At sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. So ito po yung isa sa pangalan ng Diyos o Jehovah, I am. So, ipinakilala ng Diyos kay Moises yung kanyang sarili na siya, I am, ako nga. So, sa pamamagitan nito, dito natin makikita na dun sa mga tao na mayroong puso na mapagpakumbaba, dun nila mamamit yung Diyos. Dun ipapakilala ng Diyos kung sino siya. Naintindihan? Pero dun sa mga tao na mapagmataas, is nakukubli yung mata ng Diyos. Naintindihan po? Nakukubli yung Diyos sa ganong klase mga tao. Kasi nga, sila'y mapagmataas. Kung tayo, kagaya ni Moises, magiging mapagpakumbaba, yes, mas lalo natin maikilala yung Diyos ng masigit pa. Naintindihan po? Sa pamamagitan ng pag-aaral ng Biblia, sa pamamagitan ng pakikinig ng sermon, pag-meditate, mas nababasa natin or mas nagiging malapit tayo sa Diyos. Tama po ba? Pero kung sasabihin lang natin, alam ko naman na, yung Diyos, tagapagligtas. Yung Diyos, creator. Yung Diyos, siya yung namamahala sa lahat. Siya yung hukom. Pero, yun lang ba yung pagkakilala sa Diyos? Sobrang dakila niya. Yung ating kaisipan, hindi kayang i-comprehend yung katangian ng Diyos. Naintindihan po? Pero, kung ipapakilala niya yung kanyang sarili sa atin, makikilala natin siya ng masigit pa. Naintindihan po? Kagaya ni Moises. Ano sasabihin ko sa kanila? Paano kita ipapakilala? Sabi ng Diyos, pakilala mo ako na, ako nga. Naintindihan po. Basahin natin yung verse 15 hanggang 18. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalang magpakailanman. At ito ay itatawag sa akin ang lahat ng mga lahi. Umayo ka at ipunin mo ang matatanda sa Israel at sabihin mo sa kanila, ang Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac, Jacob at magpapakita sa akin na nagsasabi, tunay na kayo'y aking dinalaw at aking nakita ang ginagawa sa inyo sa Ehipto. At aking sinabi, aking aalisin kayo sa kapigatian sa Ehipto at dadalhin ko kayo sa lupain ng Kananeo, Heteo, Amoreo, Pereseo, Ebeo at ng Jebuseo sa isang lupain dinadaluyan ng gatas at pulot. Kanilang papakinggan ang iyong tinig. Ikaw at ang matatanda sa Israel ay pupunta sa hari ng Ehipto at inyong sasabihin sa kanya, ang Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo ay nakatagpo sa amin at ako'y pahintulutan mo kami maglakbay ng 3 araw sa ilang, nais naming makapagandog sa Panginoon naming Diyos. So, in-instruct ng Diyos o ng Panginoon si Moises kung ano yung sasabihin niya. Ipakilala mo ako na ako yung Diyos ng iyong mga ninuno. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob. So, ito yung Diyos na gumabay kila Abraham, kila Isaac, kay Jacob, na ngayon kumakausap ngayon kay Moises. Kaya kung sino yung tumulong sa kanila, kung sino yung nagbigay sa kanila ng kaluwalhatian, ako rin yung tutulong sa iyo. Kaya nga, gaya ng sabi ko po kanina, kung hindi i-reveal ng Diyos yung kanyang sarili, kung hindi ipapakilala ng Diyos yung kanyang sarili kay Moises, ano sasabihin niya dun sa mga Israelita? Paano niya i-explain kung sino yung nagpadala sa kanya? Naintindihan po. Dahil nga sa puso ni Moises na maging mapagpakumbaba. Naintindihan po.
At kahit na inutusan na siya ng Diyos na pumunta or kung ano yung sasabihin sa mga Israelita, para sa kanya hindi pa rin sapat. Tingnan po natin. Basahin natin yung chapter 4 naman po. Chapter 4. Basahin po natin yung verse 1. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Moises ay sumagot at nagsabi, ngunit hindi nila ako paniniwalaan o papakinggan man, sapagkat nilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi nagpakita sa iyo. So ito nga, alam ni Moises na kapag humarap siya sa mga Israelita, meron siyang kaisipan na sasabihin nila sa akin, hindi nagpakita yung Diyos sa iyo. Paano magpapakita yung Diyos sa iyo? Isa ka lang pastol. Kaya, para sa kanila, hindi reliable si Moises. Pero ganun pa man, ipinakilala ng Diyos yung kanyang sarili kay Moises, at siya yung ginamit ng Diyos para sa mga Israelita. Actually, ganito rin po sa atin bilang isang Kristiyano. Kapag ipinapakilala natin kung sino yung Panginoon, kung sino yung Diyos na tagapagligtas sa ibang tao, sinasabi natin na tayo Kristiyano, ano sasabihin nila sa atin? Sigurado ka? Talaga ba? Na ikaw ay ligtas na? Talaga ba na ikaw talaga ay isang Kristiyano? Meron silang pagdududa. Tama po ba? Kasi nga hindi naman nila kilala kung sino yung Panginoon at hindi nila alam kung ano yung tunay na estado natin spiritually. Naintindihan? Pero sa ganong klaseng sitwasyon, ano po yung dapat na maging puso natin? Maging magpapakumbaba. Naintindihan po. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, si Moises, siya po yung ginamit ng Diyos para sa mga Israelita para makalabas sa Egypt. At naging maluwalhati siya. Naging pinakadakila na propeta si Moises noong time na yun dito sa Old Testament. Naintindihan po. Pero alam natin kung ano yung nangyari, kalaunan, yung puso ni Moises, naging mapagmataas. Ano po yung naging mapagmataas sa kanya? Noong time na sila ay nasa ilang na, ano pong ginawa ni Moises yung nagrereklamo ng mga Israelita na kailangan nila ng tubig? Sabi ng Diyos, magsalita ka lang. Sabihin mo lang dun sa bato. Maglalabas na siya ng tubig. Pero ano pong ginawa ni Moises? Ano pong ginawa niya? Hinampas niya. Nakalimutan niya yung posisyon niya. At dahil doon, hindi siya nakapasok ng Kanaan. Imagine po ninyo na yung Diyos na tumulong kay Moises kung paano maging dakilang propeta, kung paano siyang ginamit ng Diyos para sa pag-alis sa mga Israelita dun sa Egypt at naglakbay sila dun sa ilang ng 40 years, tapos papasok na sila sa Kanaan. Pero dahil lang sa pagiging mapagmataas, yung biyaya sana na mapunta sana si Moises dun sa ipinangakong lupain, hindi niya nakuha. Naintindihan po. Kaya, ano po yung main verse natin? Sumasalungat siya sa mapagmataas. Pero, nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ngayon, pwede ba nating sabihin, Diyos, marami namang ginawa si Moises. Pero dahil lang ba sa pinalo niya, yung bato, hindi mo na siya pinapasok? Grabe naman. Bakit kaya inilagay ng Diyos itong lesson po na ito? Para makita natin kung gaano kabigat para sa Diyos yung pagiging mapagmataas at pagiging mapagpakumbaba. Hindi niya ito tinitake na magaan lang. Naintindihan po. Seryoso siya. Pagdating sa pagmamataas, seryoso din siya sa mga mapagpakumbaba. Naintindihan po. Kaya palagi natin tandaan. Ay, Diyos, yes, nagbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Ngunit, nagbibigay siya ng hindi biyaya or walang biyaya or sumpa doon sa mga mapagmataas. Naintindihan po. Kaya nga,
palagi natin tatandaan, i-check palagi yung puso natin. Habang tayo tumatagal sa church, habang tumatagal tayo sa ginagawa natin dito sa church, palagi natin tandaan, nasan ba yung puso ko? Baka mamaya nagiging puso ako. Habang tumagal, naging si Moises. Inilagay natin yung kaluwalhatian o yung kapangyarihan sa kamay natin para bigyan o pagsilbihan yung mga brothers and sisters. Hindi. Naintindihan po. Wag na wag natin ilalagay yung kaluwalhatian sa mga kamay natin. Tanging sa Diyos lang. Hintayin natin sa pagdating ng Panginoon, tsaka niya ibibigay yung kaluwalhatian na yun. Pero, wag na wag natin kukunin. Naintindihan po. Actually, nakakatakot po sa panahon po natin ngayon. Dahil yung mga tao, yung mga hindi ligtas, yung mga tao, mas lalo pa nagiging mapagmataas sa kanilang sarili. Tama po ba? Kung makikita nyo lang po sa paligid po natin, yung mga tao, grabe, sobrang, parang ayaw nang ituring yung kanilang sarili na baliwala. Palagi gusto nila sila yung taas. Palagi silang tumitingin sa mga hamak na tao na talagang hinahamak nila. Ito isa sa mga tandaan ng katapusan ng panahon. Pero kailangan pa natin mag-ingat. Bilang isang tao at bilang isang Kristiyano, kailangan natin pagbantayan yung ating puso. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, ano po yung dapat na lumaki sa atin? Sa tagal mo sa church, ano ba yung dapat na lumalaki sa'yo? Ano po? Ito o ito? Palagi mong tatandaan. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi pinapalaki ng Diyos yung ulo natin. Hindi niya pinapaalam sa atin yung mga lesson dito para i-stack lang dito. Lahat ng yun ay dapat pinaparating natin sa ating puso para ito yung maging malaki. Kung yung puso natin yung magiging malaki, mapapanatili natin yung pagiging mapagpakumbaba. Pero kung ito yung palagi natin pupunuin, magiging mapagmataas. Naintindihan po. Kaya habang tayo ay nagpapatuloy sa ating Christian life, palagi natin i-check. Malapit na magtapos yung 2025. Mula January hanggang ngayon, siguro, nung mga unang mga buwan, meron pa tayong mga puso na gusto ko na maging maayos yung Christian life ko. Gusto ko na mag-repent. Gusto ko na mag-recover sa aking Christian life. Siguro sa umpisa, mabuti. Pero habang lumilipas yung buwan, habang lumilipas yung mga araw, ano na yung puso natin? Minsan nakakalimutan na natin, di ba? Nakakalimutan natin yung resolution natin, nakakalimutan natin yung posisyon natin sa harapan ng Diyos. Kaya palagi natin i-remind yung ating sarili. Sino ba ako? Sino lang ba ako? Ako'y baliwala. Kailangan ko yung tulong ng Diyos. Kung wala yung kapangyarihan niya sa akin, wala akong magagawa. Naintindihan po. Dito po sa tagpo po na ito, meron pong magandang isang lesson. Dito po sa chapter 4, basahin po natin dito, chapter 4, verse 4. Basahin muna natin. Exodus chapter 4, verse 4. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sabi ng Panginoon kay Moises, iunan mo ang iyong kamay at hawakan mo sa puso. Kanyang iniunat ang kanyang kamay, kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanya. Sabi dito, sa verse 4, meron siyang isang hawak na tungkod. Sa verse 2, sabi dito, tinanong niya, ano ba yung nasa kamay mo? Isang tungkod. Bilang isang tungkod. Dito sa verse 4, itong tungkod na ito, ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ng itong tungkod na ito, yung kapangyarihan niya. Ngayon, pagdating ng verse 20, ito, yung verse 2 hanggang 4, tungkod ni Moises. Pero verse 20, kaninong tungkod na ito? Basahin natin. 3, 2, 1. Kaya't isinama ni Moises ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Kanyang pinasakay sila sa isang asno. At sila'y bumalik sa lupain ng Ehipto. Dinala ni Moises ang tungkod ng Diyos. So, sa verse 2, kaninong tungkod? Kay Moises. Ito po sa verse 20, kaninong tungkod nito? Sa Diyos. Ngayon, bakit? Isa lang naman hamak na tungkod yun.
Siguro tuyo na yun, siguro hindi maganda yung shape, ganyan. Pero paano ito magkakaroon ng makabuluhang, sabi natin, appearance? O paano ito magiging maluwalhati? Paano po? Kailangan ba i-repair? Kailangan lagyan ng konting design, konting palamuti para maging dakila? Hindi po. Dito sa verse 2, sino may hawak? Moises. Sa verse 20, sino na may hawak? Yung Diyos. Bawat isa po sa atin, yes, lahat tayo ay tungkod. Pero, magiging maluwalhati lang tayo kung Diyos yung hahawak sa atin. Pero kung yung puso natin, magiging mapagmataas, gusto natin na sarili pa rin natin, diskarte, yung gagawin natin, hindi tayo hawakan ng Diyos. Naintindihan po. Siguro, dito po sa tungkod ni Moises, merong mga uneven shape. Tapos merong mga tulis, may mga hindi magagandang itsura. Dahil ito ay tungkod niya. Pero, nung ito ay hinawakan na ng Diyos at naging tungkod ng Diyos, yes, naging makabuluhan ito. At ito yung ginamit niya para sa paglilid sa mga Israelita. Naintindihan po. So sa pamamagitan din po nito, makikita po natin. Kung ako'y magiging mapagpakumbaba, yes, darating yung time. Darating yung araw. Darating yung pagkakataon na ako'y gagamitin ng Diyos. Naintindihan po. Kung mapapanatili natin yung pagiging mapagpakumbaba, yes, darating yung time na yung Diyos naman yung gagamit sa akin. Naintindihan po. Kaya palagi natin tandaan, kung ako'y hahawakan ng Diyos, kung ako ay hindi magiging mapagpakumbaba, baka ako, pag hinawakan ng Diyos, masugat siya dahil sa pagiging mapagmataas ko. Pero kung tayo, patuloy natin pagpapakumbabain yung ating sarili, yes, pag hinawakan tayo ng Diyos, tayo po yung magiging maluwalhati. Naintindihan po. Pangalawang example na naging mapagpakumbaba, kaya siya binigay ng biyaya, si Apostol Pablo. Siya rin po isa sa example ng napakagandang pagpapakumbaba. Naintindihan po. Yes, meron siyang posisyon, meron siyang status sa lipunan nila noong time na yon. Nakapag-aral siya sa magandang guro or marunong na guro, si Gamaliel. At hindi siya basta-bastang tao sa lipunan nila. Siya po isang, kumbaga matuturing na pariseyo. Kasi nga, nag-aaral siya ng Old Testament at sinusunod niya yon, talagang kinikip niya. Naintindihan? Pero, anong ginawa ng Diyos para maging mapagpakumbaba si Apostol Pablo? Ano pang ginawa sa kanya? Yun po yung unang ginawa sa kanya, binulag. Bakit? Pwede naman siyang pilayin, pwede naman siyang, di ba? Pwede naman siyang saktan, o kaya bigyan ng, sabihin natin, sakit. Pero ba't kaya binulag? Kasi nakikita niya yung kanyang sarili na may posisyon ako. Ako'y mataas. Kaya nga ganun na lang yung pagmamataas niya para patayin yung mga Israelita na mga Kristiyano. Naintindihan po. Nakikita niya yung mga tao na yun na dapat silang mamatay kasi hindi sila sumusunod sa utos ng Diyos, sa kautusan. Noong time na yon, nung nasa Damasco siya, pupunta siya para hulihin, ipapatay yung mga Kristiyano. Tama po ba? Doon sa daan na yon, nung ginawa ng Diyos, binulag siya. Para hindi niya makita yung daan patungo sa pagmamataas. Naintindihan po. Kaya sa pamamagitan po nito, dito po, unti-unting ibinaba ng Diyos si Apostol Pablo. Kaya nga, hanggang sa siya yung maging pinakahamak na apostol para sa kanya, ginamit siya ng Diyos. Tignan po natin ito. Efeso chapter 3. Efeso chapter 3 verse 8. Efeso chapter 3 Efeso chapter 3 verse 8.
Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Bagaman ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ay binigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ang mga di masukat na kayamanan ni Kristo. Sabi dito, ano po yung posisyon niya? Pinakahamak na sa lahat ng mga banal. Una, meron siyang unang stage ng pagpapakumbaba. Pangalawa, hindi niya itinuring na maging kapantay ng mga apostol. Pero dito, ito na po yung sabihin na natin na pinaka-ultimate na pagpapakumbaba ni Apostol Pablo. Anong sabi niya? Siya na yung pinakahamak sa lahat ng mga banal. Pero kahit na para sa kanya, siya yung pinakahamak sa lahat ng mga banal, pero para sa lahat ng mga Kristiyano na tinulungan niya at natututo sa kanya, siya yung pinakadakila. Naintindihan po. Kaya, gaya ng nabanggit natin kanina, na binasa natin, huwag natin ituring yung ating sarili na mas sigit kaysa sa iba. Kung yung iba, kung tayo ay merong kaunting kaalaman, yung iba, isipin natin palagi na sila yung mas maraming kaalaman. Kung tayo may kakayahan, palagi nating isipin, merong tao na mas magaling, mas marunong kaysa sa akin. Naintindihan po. Kaya si Apostol Pablo, ibinaba niya yung kanyang sarili at itinuring niya na pinakahamak sa lahat ng mga banal. Hindi po simpleng testimony. Ito pong bagay po na ito. Lahat po na ito ay nanggagaling sa puso ni Apostol Pablo kung gaano siya naging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Siya po yung pinakabaliwala sa lahat ng mga banal. Pero sa lahat ng mga tao na naligtas at tinulungan ni Apostol Pablo, itinurong nila si Apostol Pablo na pinakadakila sa lahat. Naintindihan po. Dahil ibinigay ni Apostol Pablo yung kanyang sarili dahil nga siya po ay naging mapagpakumbaba. Naintindihan po. Pangatlong example, si David. Si David, yes, meron din siyang posisyon. Tama po ba? Siya siyang hari, siya siyang magiting na mandirigma, marami siyang resources, marami siyang tauhan, pero yung puso ni Haring David, hindi mapagpakumbaba. Siya na yung pinakamataas sa mga Israelita noong time po na yon. Pero para kay para kay Haring David, sino pa yung mas mataas? Yung Diyos. Kaya po ano po yung naging testimony tungkol sa kanya ng Biblia? Tignan natin. Gawa chapter 13. Basahin po natin, Gawa, chapter 13, verse 22. Gawa, chapter 13, verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, tatagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. Yung Biblia po yung mismo nagsabi na si David, hindi lang siya magiting na hari. Hindi lang siya mandirigma, pero para sa Biblia, para sa Diyos, si Haring David o si David, isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. Kagaya ng isang alipin. Yes, siya po yung nagbibigay ng order para sa mga tawag nito, sa mga tauhan niya. Siya po yung nag-uutos. Pero sa puso ni Haring David, sino pong sinusunod niya? Sabi dito, yung Diyos. Nagagawa ng buong kalooban ko. Kagaya ng isang alipin. Kaya si Haring David, yes, naging dakila din po siya. Ipinakita ng Diyos kung gaano ka makapangyarihan yung kanyang biyaya sa mga mapagpakumbaba. Naintindihan po. Kaya ito pong tatlong tao na ito, yes, marami pa po na ginamit yung Diyos na
Merong mataas sa posisyon, pero para sa puso nila, naging mapagpakumbaba, mas lalo sila naging dakila. Ngayon, bilang tayo naman, bilang isang Kristiyano, paano natin magagawang mapanatili yung puso na maging mapagpakumbaba? Unang-una, takot sa Panginoon. Kung yung takot sa puso mo ay mawawala, doon na yung mag-i-start na yung puso mo magiging mapagmataas. Kung para sa'yo, okay ka na. Kung para sa'yo, hindi mo na kailangan na matuto, yun na po yung time na madidisregard na natin yung pagkatakot sa Diyos. Naintindihan po. Yung Biblia, mismo nagsabi sa atin na kung gusto mo na magkaroon ng karunungan, palagi mong isipin kung ano yung takot sa Panginoon. Yung pasimula ng karunungan ay takot sa Panginoon, sabi sa Kawikaan chapter 1 verse 7. Naintindihan po. Tingnan po natin ito, isa pa. Kawikaan chapter 15 verse 33. Kawikaan chapter 15 Kawikaan chapter 15 verse 33. Kawikaan chapter 15 verse 33. Basahin natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ang takot sa Panginoon ay pagtuturo sa karunungan at ang pagpapakumbaba kauna sa karangalan. Sabi dito, yung pagpapakumbaba ay pagtuturo sa karunungan. Yung takot. Naintindihan po. Kung wala yung takot, yes, yung puso natin magiging mapapataas. Isipin natin, ay, alam ko na yan. Tagal-tagal ko na sa church eh. Marami na akong alam, marami na akong napakinggan, marami na akong napagdaanan. Alam ko na yan. Kung ganun, i-stop na rin yung karunungan. Pero para mapanatili natin yung puso natin na maging mapagpakumbaba, unang-una palagi na isipin, yung takot sa Panginoon. Naintindihan po. Yung takot sa Panginoon, hindi po ito yung takot na kapag nagkamali, dadali niya ulit sa impyerno. Hindi ganun. Ibig sabihin, merong itinuturing tayo na mas mataas kaysa sa atin. Yung karunungan na alam natin, hindi may kukumpara sa karunungan na meron siya. Yung kakayahan natin, hindi may kukumpara sa kakayahan na kaya niyang gawin. Naintindihan po. Kung mapapanatili natin yung puso na may takot sa Panginoon, yes, palagi natin i-keep or papanatilihin yung ating puso na maging mapagpakumbaba. Isang tip po dito, Ecclesiastes chapter 5. Bante po tayo, Ecclesiastes chapter 5. Kahit po si Haring Solomon na may posisyon ng pinaka marunong na tao na nabuhay noong time po na yon. Pero ito po yung isa sa sinabi niya. Ecclesiastes chapter 5 verse 2. Kung nakita na po, basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magbadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. So, palagi natin tatandaan yung ating posisyon. Para mapanatili natin yung pagpapakumbaba, ilagay natin yung ating sarili sa lupa, sa mababa. Sabi nga nung iba, down to earth. So, kung mapapanatili natin yung ating posisyon sa mababang lugar at mag-iingat sa ating mga sinasabi, hindi magiging pabigla-bigla, huwag magmamadali na yung puso natin magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Bakit? Si Diyos yung nasa taas. Naintindihan po. Kaya, para hindi natin makalimutan yung mga posisyon natin sa ating puso, palagi natin ilagay sa ating kaisipan na, sabi dito, kaunti lamang ang iyong maging mga salita. Kapag konti lang yung salita, mas safe. Kapag maraming salita, sabi sa Biblia, hindi pwedeng walang pagsalangsang. Hindi pwedeng
walang kasalanan kang mababanggit or hindi pwedeng hindi ka mo masasabi na merong pagiging mapagmataas yung sinasabi mo. Naintindihan? Kaya maging kakaunti lang. Naintindihan po. Kaya sa atin, bilang mga Kristiyano, palagi natin tandaan yung ating posisyon. Ako'y nasa lupa, yung Diyos ay nasa taas. Kaya kung ano man yung mga bagay na meron ako, yes, nakukuha ko yun dahil sa Diyos. Natatanggap ko yun dahil sa Diyos. Kaya sa halip na yung puso natin maging mapagmataas, dapat palagi natin isipin na yung puso dapat natin maging mapagpakumbaba at mapagpasalamat. Naintindihan po. Yung gratitude o yung pagiging grateful ay napakahalaga. Isa rin po ito sa pagpapanatili ng ating pagpapakumbaba. Naintindihan po. Gratitude dahil sa kalooban po ng Diyos na pinagkakaloob sa atin. Naintindihan po. Yung Diyos, nasa langit, tayo po ay nasa baba. At kapag yung Diyos ay nasa langit, nakikita niya lahat. Naintindihan po. Nakikita niya yung actions, nakikita niya yung puso natin. Kaya nga, sabi dito, maging kaunti lang ang iyong mga salita. Pero pong kasabihan, di ba? Kapag yung lata, walang laman, maingay. Pero kapag yung lata, puno, pag pinukpok, halos vibration lang yung maririnig mo. O kaya, konti lang yung tawag nito, yung sound na lumalabas. Tama po ba? Pero kapag yung lata, walang laman, isang pukpok mo pa lang, napakaingay na. Naintindihan po. Kaya, ano bang klaseng lata ako? Puno o walang laman? Kapag pinukpok, maingay. O kapag pinukpok, konti lang yung ingay, mas mabuti. Naintindihan po. Dahil nga, yung Diyos, yes, palagi natin tandaan na tayo po ay nasa harapan ng Diyos at nakikita ng Diyos yung ating ginagawa at sinasabi. Kaya maging kakaunti lang. Naintindihan po. Kaya kapag tayo, mas ipinakita or sabihin na natin, inihayag natin yung ating sarili, palagi natin tandaan na mayroon pang mas magaling kaysa sa atin. Naintindihan po. Para palagi natin i-keep yung ating papagpakumbaba. Tingnan po natin ito. Unang Korinto, chapter 15, verse 31. Ito po isa sa paraan para mapanatili natin yung ating sarili na kapagpakumbaba. Unang Korinto, chapter 15, verse 31. Siguro po, kabisado na rin po ito ng iba, pero tignan na rin din po natin. Unang Korinto, chapter 15, verse 31. Unang Korinto, chapter 15, verse 31. Basahin na po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y namamatay araw-araw. Mga kapatid, iyon ay isang kasing tiyak ng aking pagmamapuri sa inyo, isang magmamapuri na aking ginagawa kay Kristo, na ating Panginoon. So, binanggit ni Apostol Pablo, ako'y namamatay araw-araw. Ano pa ibig sabihin nito? Self-denial. Palagi mong patayin yung sarili mo sa pagmamataas. Palagi mong tanggihan yung mga bagay na maring pwede mong ipakita or sabihin na natin gawin sa harapan ng ibang tao para ipakita yung sarili mo. Pero si Apostol Pablo, palagi niyang isip, kailangan kong patayin ito. Dahil yung puso na yon na maging mapagmataas, yun yung pwede maging dahilan para siya ibaba. Naintindihan po. Kaya sabi dito, araw-araw niya na pinapatay yung sarili niya. Araw-araw na tinatanggihan niya yung kanyang sarili. Kapag mayroon chance na pwede niyang ipakita yung estado niya or sabihin na natin na yung kakayahan niya o yung pagiging apostol niya, lahat ng yun tinatanggihan niya. Naintindihan po. Pinapatay niya yung kanyang sarili araw-araw. Naintindihan? Noon po, nung bago-bago pa lang din po ako sa aking Christian life, kahit na hanggang ngayon pa rin naman, napakinggan ko po yung sermon tungkol dito. Sabi dito, patayin mo yung sarili mo araw-araw. Kaya bago ka matulog, tanungin mo yung sarili mo. Ngayong araw ba, pinatay ko na yung sarili ko?
Kung hindi pa, at ikaw ay matutulog na, reflect mo yung sarili mo. Baka mamaya meron akong nailabas ko yung pagiging mayabang ko, nailabas ko sa ibang tao, na yung karapatan ko, mas pinili ko, kaysa sa kanila. Kaya, palaging isipin na araw-araw dapat natin tanggihan yung ating sarili. Sabi sa Biblia, para magawa natin pasanin yung krus, kailangan tanggihan din natin yung ating sarili. Intindihan po. Hindi ko alam kung nakapakinig po kayo nung mga nakaraang Wednesday sermon. Merong isang Kristiyano na nagpapasa ng krus. Kaso nga lang, yung tao na ito, yung Kristiyano na ito, bigat na siya dun sa krus na dala-dala niya. Kaya lumapit siya sa Diyos. Diyos, pwede ba mag-request? Palitan ko yung krus na pasan-pasan ko kasi bigat na ako eh. Di sabi niya, o sige, mamili ka. Pili siya. Sinukat niya, parang damit, no? Sinukat, nagharap siya ng maraming krus. Tapos, tumipas yung mahabang oras, lumapit siya ulit sa Diyos. Diyos, nahanap ko na yung krus na meron ako. Ano po kaya sinabi ng Diyos? Good job. Nahanap mo ulit kung ano yung krus na pasan mo nung una. Yung krus na yun, specially designed para sa atin. Naintindihan? At yung krus na yun, araw-araw dapat nating pasanin. Para mapasan natin yung araw-araw din natin tanggihan yung ating sarili. Naintindihan po. Yung Christian life natin, specially designed para sa iyo. Naintindihan po. Kaya para magawa mong sumunod sa Diyos, araw-araw mong pasanin yung krus na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, araw-araw din tanggihan mo yung sarili mo. Hindi pwedeng, ang bigat-bigat nito, ayoko na, tapos tapon. Hindi tayo makakasunod sa Diyos kapag ganun. Naintindihan po. Lagi po niyo yung alalahanin, yung krus na pasan-pasan mo. Lahat ng yun ay yung mga kapitbahay na hindi maayos, kapatid na tumatanggi sa invitasyon ng Bible seminar, yung mga umalipusta, umuusig sa atin, yung mga, kahit na yung mga brothers and sisters na hindi maayos yung paikitungo sa atin, lahat ng yun nakalagay o nakasabit dun sa krus na yun. At araw-araw kailangan mo yung pasanin. Naintindihan? Ayun, ano pong sabi ng Diyos? Yung pasanin na yun, na krus, mabigat o magaan? Mabigat o magaan? Mabigat? Tanungin natin siya. Basahin po natin ito. Mateo, chapter 11. Mateo, chapter 11, verse 30. Basahin na natin yung verse 29 hanggang 30. Basahin natin ng sabay-sabay. Mateo chapter 11, verse 29 hanggang 30. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sapat ako ay maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan. Magaan o mabigat? Bakit natin iniisip na mabigat? Kasi tinitignan mo yung sarili mo. Kung tatanggihan mo yung sarili mo, iisipin mo na magaan yung krus na ipinapasan sa iyo ng Diyos, gagawa mo itong enjoyin. Naintindihan po. Kaya palagi natin isipin, hindi tayo pinapabigatan ng Diyos, hindi niya tayo binibigyan ng mabigat na gawain. Naintindihan? Lahat ito ay magaan. Pero kaya lang natin iniisip na magaan kasi yung puso natin, yung isip natin, palaging iniisip na, merong mas maganda na krus kaysa sa akin. Ayoko ng ganitong krus. So kung yung specially design, yung maraming palamuti, hindi yun pwede. Naintindihan po. Pero kung tatanggihan natin yung sarili natin araw-araw at papasanin itong krus na ito, unti-unti natin maiisip, magaan at madaling dalhin yung pamatok na ibinigay ng Diyos para sa atin. Naintindihan po.
Ito po'y magaan at madaling dalhin. Kaya naman tayo nabibigitan sa ating Christian life kasi yun nga, yung sarili natin, hindi pa natin pinapatay. Kaya kapag merong gawain sa church, parang ang bigat-bigat. Kapag meron sa ating pinapagawa, lalo na kapag may Bible seminar, palagi tayo nabibigatan. Pero kung palagi mong i-remind yung sarili mo na kailangan mong patayin yung sarili mo araw-araw at sumunod sa kalooban ng Diyos, yes, magiging magaan lahat. Naintindihan po. Yung gawain para sa pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa, yes, ito po'y magaan. Yung pagbabasa, ito po'y magaan. Malapit na po matapos yung taon. Kamusta po yung pagbabasa? Puno na ba yung ang tawag doon? Yung reading guide? Puno o bungi-bungi? Malinis. Okay lang po, walang problema. Actually, wala namang problema sa akin kung basahin niyo o hindi. Dahil hindi naman po ako yung nagpapagawa niyan sa inyo. Naintindihan po. Kahit na wala yan, or sabihin na natin kulang, or sabihin natin puno na yan, mabuti para sa iyo. Pero wala po sa akin yan. Dahil hindi po ko gawain yan. Hindi po ako nag-utos niyan. Hindi po ako yung may gusto niyan. Sino pong nagbigay ng instruction na yan sa atin? Yung Diyos. Naintindihan po. Balikan natin yung ating team, or sabihin natin ano tawag nito? Verse of the year. Okay. Balikan natin yung verse of the year natin. Colossians chapter 3, verse 16. Kung sakali po pong yung iba, hindi pa po kabisado ito, madali lang po. Lagi niyo po tignan yung church news. Basahin po natin, Colossians chapter 3, verse 16. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at ng mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos at sa inyong puso. Sabi sa una, di ba? Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Kaya nilagay ito ni Apostol Pablo dito dahil ito yung kailangan natin. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, sinulat ni Apostol Pablo ito para mabasa natin kung gaano kahalaga ng words of God. Sabi dito, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Kaya kung hindi mo rin ibababa yung sarili mo sa harapan ng words of God, yes, hindi mo ituturing ito na mahalaga. Kung para sa iyo, ito po'y salita ng tao o salita lang ng isang order ng isang tao, hindi mo magagawa na punuin o hindi mo magagawa na maging masaya na sa verse po na ito. Pero kung yung puso natin, ituturing ito na ito po instruction mula sa langit, yes, gagawin natin ito ng may kasiyahan, may kagalakan. Hindi sapilitan, hindi kabigatan. Naintindihan po. Lahat ng ito ay biyaya para sa atin. At para makuha natin ito, para mapuno natin yung ating puso ng saganang salita ng Diyos, palagi natin i-empty yung puso natin. Ibig sabihin ng i-empty, lagi mong tanggihan yung sarili mo. Lagi tayo dapat maging uhaw sa salita ng Diyos. Sa pamamagitan nito, dito tayo pupunuan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya nawa, sa mga natitira nating buwan ng 2025, nawa, palagi natin i-remind yung ating sarili, kahit na sa next year, 2026, kung gaano kahalaga yung pagiging mapagpakumbaba. At sa pamamagitan ng mapagpakumbabang puso, yes, bibigyan tayo ng Diyos ng biyaya.
Ngayon, ano naman po yung biyaya na makukuha natin para sa pagpapakumbaba? Tingnan po natin ito. Unang Pedro chapter 5. Unang Pedro chapter 5 verse 5. Binanggit din po dito yung kaparehong verse sa binasa natin sa Santiago chapter 4 hanggang 6. Basahin natin dito. Unang Pedro chapter 5 hanggang 6. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Gayon din naman, kayo mga kabataan, pasakop kayo sa matatanda at kayong lahat ay magsuot ng kapakumbabaan sa isa't isa, sapagkat ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y magpakumbaba sa ilalim na kapakapangyarihang kamay ng Diyos upang kayong kanyang itaas ng panahon. Ano po yung biyaya? O ano yung benefit para sa atin? Pakinabang, kapag tayo po yung naging mapagpakumbaba, pinanatili yung pagiging mapagpakumbaba, sabi dito, may biyaya. Hindi po biyaya para sa pisikal, kundi biyaya spiritually. Naintindihan po. Biyaya spiritually yung kailangan natin. At sabi dito, kayo'y magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang tayo'y kanyang itaas sa takdang panahon. So kung dito, nasanay yung sarili mo na maging mapagpakumbaba, pinanatili mo yung sarili mo na maging mapagpakumbaba dun sa posisyon na yun na mababa, darating yung time. Sa takdang panahon, sabi dito, itataas tayo ng Diyos. Kailan po yun? Kapag dumating na siya. Maring sa harapan ng iba, sa harapan ng ibang tao, tayo po'y baliwala. Pero pagdating ng time na dumating na si Jesucristo, may kita nila kung gaano kamaluwalhati yung identity natin sa harapan ng Diyos. Naintindihan po. Kaya, konting tiis. Kung hindi man tayo nire-recognize ng ibang tao sa paligid po natin, yes, okay na yun. Walang problema. Darating yung time na sila rin mismo yung makaka-recognize sa atin na tayo po tunay na mga anak ng Diyos. Naintindihan po. Panatilihin natin yung ating puso na maging mapagpakumbaba dahil sa takdang panahon, darating na si Jesucristo. Naintindihan po. Kaya sana, tayo po bilang mga Kristiyano, palagi po natin tandaan, napakahalaga sa atin na maging mapagpakumbaba. Hindi lang po ito para wala kang maging kaaway. Ito po'y biyaya para sa atin kung mapapanatili natin yung ating puso na maging mapagpakumbaba. At sino po'y magbibigay ng biyaya? Yung Diyos mismo. Naintindihan po. Pero yun nga, kung sa kabaligtaran, tayo po'y nagiging palalo, sabi dito, sumasalungat siya sa atin. Kaya, nawa, tayo po, mga brothers and sisters, palagi natin ilagay yung ating sarili dun sa posisyon na pinakamababa dahil nandun po yung posisyon ng Diyos. Doon natin mamimit yung Diyos. At doon natin matututunan yung katangian niya na maging mapagpakumbaba. Kaya, nawa, sa mga susunod po nating mga gawain, ay palagi po natin na tandaan na lahat ng gagawin natin ay dapat merong pag-ibig. Kung walang pag-ibig, wala rin pagpapakumbaba. Kung wala rin pagpapakumbaba, wala rin pag-ibig. Naintindihan po. So, ngayon po, tatapusin ko na po. Tayo pong lahat ay umuot manalangin. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami unang-una po sa lahat sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama sa pagpapahintulot niyo po na makapakinig kami ng iyong salita dito po sa Biblia at naunawaan po namin kung gaano po kahalaga sa iyong paningin paging mapagpakumbaba. Pakiusap, tulungan niyo po kami upang mapanatili po namin yung posisyon po na ito at pakiusap, patuloy po ninyong ipakita ang iyong sarili sa amin upang yung aming puso ay mapuno ng biyaya at pagpapasalamat. Tulungan niyo rin po nawa kami sa natitira po namin buhay dito sa mundong ito, naway maipakita po namin ang pagiging mapagpakumbaba, kung paano naging mapagpakumbaba ang Panginoong Jesucristo para makita ng mga tao kung ano yung tunay na kaligtasan na ibinibigay po ninyo sa kanila. Hindi po namin ito magagawa ng mag-isa, kaya pakiusap, tulungan niyo po yung bawat isa po sa amin. Sa natitira po naming schedule para sa araw po na ito, kayo na rin po yung bahala na manguna sa bawat isa po sa amin. Ganun din, pinaghahandaan po namin at ipinapanalangin ang darating po na Grand Bible Seminar mula po sa December 1 hanggang 5.
Patuloy po kami nananalangin, patuloy po kami nagsusumamo sa iyo, aming Ama, na pakiusap, tulungan niyo po kami upang magamit po ninyo para sa pagliligtas ng mga ligaw ng kaluluwa. Tulungan niyo po kami at naway magkaroon po kami ng kalakasan upang mabuka yung aming bibig, maimbitahan po yung aming mga kamag-anak, kaibigan at mga kailala para po maihirap sa iyong banal na salita. Para sila rin po ay makaunawa ng kaligtasan. Tulungan niyo po kami at sa iyo lamang po namin ito pinagkakatiwala. Lahat po na ito ay dalangin po namin sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin na patuloy nagmamahal. Amen. Salamat po.